kulit na. Tanginan to. Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Ang kulit ng ano eh, ng rebat eh, no? Dalawang putang ina nyo. Utang, tapos, yo! Welcome back dito sa channel. At syempre, alam nyo na. At kung di nyo pa alam, Straw Hat ng Street Skill Music. At ngayon, nagbabalik tayo. At talagang nagbabalik dahil sobrang tagal nating nawala. Sobrang busy lang. At ngayon, nagbabalik tayo para sa isang video. At para sa akin, at ewan ko lang ha, kung nagkakamali ako hindi. Siguro ito na yung most controversial battle in Philippine history. Ewan ko lang kung mali ako o tama ako. Tama nyo ako kung meron pa. Pero para sa akin, ito na yung most controversial kasi binawi, ganun. May mga ganun siya. At napanood ko siya one time lang dahil busy ako masyado eh. Pero para sa akin, napakadikit ng laban na to. At ngayon, subukan nating himay-himayin, no? Laban ni Moth at J-Black. Himayin natin to. At ewan ko lang kung anong ano natin dito. First time natin magre-review ng battle. Pero kahit papano siguro, marunong naman tayo nito, no? Ika nga ni Phoebus, marunong naman siya mag-judge ng battle. Ito, subukan nating i-judge to. O subukan nating i-review to. Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Ang gabi, matira mayaman, pangil sa pangil, sagbangan na! Pawaskol ba? Rarara! Sige, sagbangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madali, kaya? Kaya! Pansin nyo, no, yung dun pa lang sa ano niya, no, yung home court advantage ni J-Black, no, nangingibabaw na. Ano pa lang, intro pa lang, no, talagang yung stage presence niya nandun na. Syempre, home court mo to, kahit sino naman talaga, basta home court mo talagang yung antikas mo talaga nun. Lalo't siya pa yung sumargo, no, talagang feeling ko may paglalagyan si Moth, no. Okay, continue tayo. Isa ang kamot sa mga idol si Moth. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7 sabi niya. May bagong salta na naman tayong mahu-hold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante, agay-agay. Medyo ang haba ng ano niya, setup niya rito. Wala pang punchline. Ang haba na ng setup. Yaga! Puro ano, line marking siya dito. Kay Fangs, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Ayun, no. Ang haba ng setup niya, no. Tapos dun lang lumanding sa may ma-hold up ka pa sa amin. Para sa akin, parang ang haba lang ng setup. Laban yun ni Moth tsaka ni Pangs, yung pinagsasabi niya mga fame boy. Yung may bago na ng mga hold up yun. Alam ko laban ni Moth yun tsaka ni Pangs. Kasi isa rin sa mga favorite battle ko ni Moth na pinapanood ko. Kaya natatandaan ko yun. Okay. Continuous tayo. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, Excess. Yung excess sobra. Pagmamalabis na. Tapos excess na. Extra small tas pananamit. Yun, para sa akin hindi, ewan ko lang para sa akin lang. Hindi pa rin siya dumirect kay Moth eh. Parang, ayun, sinocase niya lang yung excess na wordplay niya doon. Nag-showcase lang siya ng wordplay. Na, although ang ganda ng wordplay, no, sa pananamit, kasi nga, ano daw, Bisaya daw, manamit nga, bisakol daw. Pero hindi pa rin siya talagang, hindi pa rin tumama kay Moth yun. Para sa akin lang. Okay, continue tayo. Ubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah. Drip, okay yun. Okay yun, yung saksak tsaka drift. Okay sa akin yun.
Ah, yeah! Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Yun, yung tagpi-tagpi kanina na pagkatapos ko tong ano, yung dinugtong niya yun sa drip, no, yung sinaksak-saksak nga daw, tapos tagpi-tagpi, tapos yun, yung tahi-tahi na yung, syempre, pag sinaksakan, tahi-tahi na yun. Diba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabif. Alam mong may punto pag nag-spit. Yun. Ayun, Bisayang apokalipto yung gumagamit ng mga sumpit-sumpit yun. Mga apocalypse ba yun? Pero kung ano sa ano may punto kada spit. Ewan ko lang kung meron. Okay, Bisaya apokalipto tas punto. Okay. Alaw kasi parang ano lang, parang dumaan lang yun. Yung pala yun, Bisaya tas apokalipto tas yung punto kada spit. Okay. May punto na Bisaya tapos may puntos, parang gano'n. Parang ganun. Ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko. Next Dahil matapang ka't nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolerot ka, plastika. OP wala ka sa lugar. Cebu siya. Mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada lang. Inano niya pa rin si pistolero, no? Kinall out niya pa rin. Pero syempre, yun, init siya dun, galing niya rin. Kaya syempre, talagang pinaalala niya pa rin sa tao, no? Ganon. Home court advantage. Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo't pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako... Hindi naman siya ganun ka, hindi siya ganun kalakas talaga. Hindi pa rin rekta kay, hindi pa rin nakarekta kay Mot yun, Parang buwat bangko siya ron. Ayun, tapos, katulad nga nun, syempre home court, kaya malakas talaga yung niya rito. Yung stage presence, yung conviction. Tapos sasabayan pa ng mga crowd na makapapahype talaga. Napapahype siya sa mga crowd. Okay, continue tayo. Na hindi nang lilimos ng palakpakan, ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event. Ano pa rin siya? Yun, ganun pa rin. Puro boot bangko pa rin siya dun. Last ahon pa yun, ha? Last ahon 14 yung kay Pistol. Laban niya kay Pistol. Talagang inaano niya. Binibring up yung ulit. Continue tayo. Kanon! Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat! Ayun. Wala pa rin, no? Hindi pa rin niya pumapasok doon, no, kay Mot. Kay Pistol, tapos buhat bangko, tapos kay Luxuria naman. Ayun, kumbaga pili pa lang yung yung linyang pumapasok dun sa ni Mot. Real talk! Pansin nyo. Sinabi kasi yun ni alam ko sinabi yun ni Luxuria dati na si J Black yung pinakawalang kwentang isa boy champion. Ewan ko lang kung tama ako. Pero alam ko yun yan. Maiba! Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kugon. Ningas kugon burnout. Madaling mapagod yung ningas kugon, yung mga sipagsipagan lang, gano'n. Siguro yun yun. Sa kanya na lahat ngayon, kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Moron sa kanya pa rin talaga. Kung nakaharap mo ba yung mga line maker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Standing, ginagapang. Para lumuhod yung standing, gumapang, okay. Sa tala at saka kalakasan, medyo hindi ko siya maaabot, no.
Kasi tala, kalakasan. Ewan ko lang. Comment nyo kung meron kayong ano ron. Kung meron kayong insight doon. Next tayo. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng Okay, light. Gamo-gamo. Tapos light magaan. Okay. album niyang Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Yun, ang angas nun, ang lakas nun. Kung alam niyang panalo lang siya, dun lang siya kumakasa sa Panalo Ka Sa na album ni Mot. Napakaangas ng album ni Mot na yun. Busog na busog kayo dun. Pakinggan nyo lahat yun. Okay, hindi tayo. So far yun pa lang yung malakas na talagang suntok niya, no? Talagang haymaker na napiga ako doon. Yun yung Panalo Ka Sa na pumasok kay Mot. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, oh. Rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Siguro sa ano niya, sa attitude, no, na marami nga daw siyang hindi pinapakitang totoo, tas nasa PSP na yun, tumurnament nga, siguro ganun. Hindi ko lang din alam kung ano yung insight ni J Black, no, pero nagpakilala ka, siguro yun na yung pinaka ending niya ron. Yun yung Panalo Ka Sa, tsaka yung spit punto, pero parang ano pa rin yun, para yung pumasok lang talaga yung yung Panalo Ka Sa, pero maraming doon, maraming quotable doon na linya na more on sa kanya, yung katulad ng speed na punto, tapos yung excess, pero hindi rin siya nakarekta kay Mot. Yun, maganda yung mga yung mga wordplay. Okay, next tayo. Kay Mot naman tayo, pakinggan natin. Round 1, Mot! Ano si Mot, puta, parang si Mot parang hindi mo parang aligaga hindi, parang di mapakalit yung nagkataas-taas pa ng mga damit-damit niya, parang balisa siya na hindi mo malaman. Yo! Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Yun, yung naman na yun. Sabi mo? Rebat, no? Yung rebat, medyo hindi yun. Parang hindi siya nagland talaga. Tapos predictable siya. Talagang mapipredict mo na pangil sa pangil yung ipapasok niya. Yun lang naman sa akin. Narinig ko. Yung panalo ko, hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Okay. Rebat, no, sa mahihina lang kalaban niya. Parang may nagsabi na nun, ewan ko kung simot din. Ba't lumaban? Parang ganun, ba't kalaban kita? Parang may nagsabi talaga ng ganun. Hindi ko lang alam kung sino. Mahina kalaban ko, ba't kalaban kita? Hindi ko lang alam kung sino, nalimutan ko. Ewan ko sino na ganun. Pero okay yung rebat. Okay yung rebat na yun. Parang na-negate niya yung mahina kalaban. Tapos nasampal pa si doon, si J Black, na double slap pa siya doon. Nabalik niya yung tapos pa sa kanya. Rumekta pa kay J Black. Okay. Continue tayo. Game! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Okay, ayun o. First bars, ilan yun? 6 bars? Yung nag-mind conditioning, tapos yung prediction, yung hulaan ko gagawin mo, baliktad daw na hulaan ko gagawin mo. Hulaan mo gagawin ko, yun lang yung binaliktad niya ron.
Parang binaliktad lang yung scenario, no, ganun. Tapos yun, yung main conditioning, more on prediction kasi to si ano, sabi niya nga 'di ba sa laban niya ni Pistol yata, sabi niya na yung magaling siya magbasa. Ayun, yung sabi niya. Alam ko ganun yung sinabi niya. Magaling ka lang mag-predict, magaling ako magbasa pa. Ayun, ewan ko, ayun ba yun? Ganun ba yung pagkakasabi ni J Black? Okay, continue tayo. Ayun, no, rekta agad yun kay ano, kay J Black at parang napuntusan siya doon dahil nga doon sa style. Ina-expose ni Mot yung style ni J Black. Okay, sunod tayo. Oo, puro paawa mga hirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek, magkaka-PSP hala. Taga-benta ng ticket, no? Eh, Cebu kasi wala naman talagang ibang magbebenta talaga kundi si J Black lang at yung mga kasama niya dyan, syempre. Pero syempre, marami ring tao yan si J Black. Syempre, hindi na siyang mag-ano dyan. Hindi na siya yung talagang mag-aabala dyan. Kumbaga, meron na rin siyang mga uutusan dyan siguro. Mga ganun. Syempre, may mga homies din yan si J Black, no? Pero, ano pa rin, na taga-benta nga ng ticket, ayun. Okay, ano tayo? Continue tayo. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Okay. Tanginang Ticket fee, tapos ticket na dala. Ticket fee pala, ticket na dala. Okay, nandun pa rin yung rhyming, no? Tapos, ano yun? Bundle ba yun? Basta mga ganun. If yan commission base, para lang makabattle, pumatol, todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Okay, quota. Habang kami, Quota, tapos quotable. Quote. Yun. inimbitahan para sa battle, talagang sagbangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil, ikaw, para sa papasok. Naging marshal no? Naging gwardya no? Kasi kita nyo naman. Kasi di ba gano'n naman talaga, kung yung sino yung mga nagbibenta ng ticket, sila yung nasa labas, nasa entrance, di ba? Kasi madalas ako, ganun, pag pumupunta akong event, kung sino yung ano ng ticket, nagbibenta ng ticket, sila yung ano, sila yung nasa labas, sila yung nasa harap talaga, sa papasok. Okay, continue tayo. Sa roster ng matira mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. O, J Black, iyo, Okay. silent. Okay, J Black, EU, silent yun. Naka-wordplay siya, no? Yung EU, silent. Kasi nga, ano nga daw, puro talent daw, ganyan-ganyan. Talagang lahat daw maingay yung mga kasali sa ano. Tas, oo nga naman, parang sa akin lang din, sino pa ba? Saito, yun, pwede si Saito. Sino pa ba mga, ano. Pero, napaka-underrated kasi ni J Black talaga eh. Parang, ano sa kanya, walang nag-i-expect kasi talaga sa kanya. Oh, talaga, sa mga ano, sa mga battles niya, sa mga, basta kung saan-saan, talagang walang ano, parang wala. Hindi siya ganun kagaling, hindi rin siya ganun kahina. Parang sakto lang, ganun-ganun lang, para sa akin. Tapos ito, naglabasan yung, lumabas yung kay Pistol, yun, talagang ano, ngayon mainit siya. Igawa nga yung ginawa niya kay Pistol, unexpected talaga yun. Kasi nga, wala talagang umaasa sa kanya. Walang nag-e-expect sa kanya. Yun lang naman para sa akin. Kaya yun, inano niya yung EU lang yung silence. Sa pangalang EU lang yung silent. Pangalang J Black, EU lang yung silent. Di ba? Galing. Ang galing ng corporate, no? Nung pagkaka-corporate ng meaning, tapos nung laro sa salita na yun. Yung laro dun sa letrahan na yun. Isa rin kasi sa mga ano ni Mot yan, sa mga skills ni Mot, yung maglalaro siya ng mga letter, tapos yun, tulad ng anagram, palindrome, tapos yun, isa rin sa mga ano niya yun, yung katulad kayo, batas, yung market, ET, natabi, yung mga ganun. Mahilig siya sa ganung mga style. Okay, continue tayo. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod.
Nung sinabi kong si J-Black walang interes na malugod, nagkampiyon ka na't lahat parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias hindi pa rin siya matunog. Okay. JBL sa J-Black, JBL, J-Black, tapos yung speaker matunog. Okay, okay, lakas nun. 2021 champion tong ugok, kaya nagpiling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic, naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB, kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. Okay. Ayun. Kung si JB Sebastian, JB, kasi nga J-Black siya, diba? Si JB Sebastian, ayun yung sa ano alam ko yung sa Bilibid, yung maraming yung maraming droga na yung kay Leila de Lima, ay alam ko ayun yun, doon na involved si Leila de Lima, tapos nung pandemic yata, doon siya namatay, doon siya nawala, sabi patay na raw, hindi natin alam kung totoo, pero yun ang sabi hindi raw patay, sabi patay na raw. Yun, ang galing lang ng pagkaka-corporate doon, no? Yung pagkukumpara kay J-Black tsaka kay JB Sebastian, galing nun para sa akin. Oh, baka mag-rebat. Pero hindi siya pansin nyo, no, parang tinulugan siya ng audience, no. Hindi siya masyadong lumanding sa tenga ng audience, no. Okay, continue tayo. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian, ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka Guardia, doon ka nakatoka sa entrance. Oy, putang ina. Jaguar si Guardia. Yung Jaguar, alam ko si yun eh. Parang parang criminal din ata sa Cebu. Ewan ko kung tama yung pagkakaalam ko. Basta yung Jaguar, alam ko, taga Cebu yun. Kaya inano niya na Big Fish din yung inaasahan na Big Fish din yung resemblance. Kaya feeling ko yun. Taga Cebu yun, yung Jaguar na yun, na siguro inmate din. Nakakulong din, tas Big Fish, mga ganun. Tapos inano niya sa Guardia. Dumikit pa rin doon, nag-corporate pa rin doon sa taga-benta ng ticket. Yung taga-benta ng ticket, umano pa rin doon, tas Guardia doon ka sa entrance. Okay yun. So far, yun yung pinakamalakas na rito sa round limot. Pinakamalakas niyang line. Yung Jaguar, Guardia na yun. Tsaka yung JB Sebastian, okay din sa akin yun. Labas ng battle rap, isa ka At sa labas ng battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabutit mahiya ka. Naturingan kang JB, pero sa music di ka kilala. Okay. Ayun, tinulugan din siya, yung JB. Meron kasing bentahan ng sa mga mall, yung makikita, yung JB Music. Yung mga bentahan ng bentahan ng mga music equipment, mic, speaker, lahat, gitara. Lahat ng pang music meron sila sa JB Music. Yun. Shout out JB Music. Okay, tayo. Bibili ako ng speaker dun sa JB Music Kaso nag-short ako Nag-short yung pera akong mahal. Okay, by the way, continue tayo. Marshall Bonifacio na body bag pa lately. Chick, di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero JB Music, MB, gig. Wala pang gig, tas MB kay Marshall Bonifacio, tas walang gig, kaya hindi umubra sa MB. So yun lang ang gig. Hindi rin siya na ng tao, hindi rin siya, parang siguro hindi rin talaga ganun kalakas. Parang kasi yung delivery ni Mot dito, medyo laylay ang delivery, Medyo walang conviction ng hindi siya ganun katulad ng mga past battles niya, Kaya hindi rin siya na napapahype yung mga tao. Siguro, tingin ko lang. Ganun. Okay, continue tayo. Ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak.
Kaya ang estratehiya, magpakababa. Grabe talagang ano kay ano no, kay J Black no. Talagang hindi siya ganoon talaga ka ano eh. Ka ingay nung kahit mula basta na nag-champion siya, parang ano na. Hindi na siya ano, hindi siya naging relevant. Tas puro talo pa siya. Pagtapos ng champion niya na yun, puro talo pa siya kaya lalo siyang ano, humina talaga. Parang biglang pahina yung ano niya. Kaya yun ang nagiging angulo ni Mot dito eh. Yung angle na gano'n na hindi siya relevant sa scene na kahit champion ka, ganyan-ganyan. Hindi kasi sikat. Yung mga gano'n. Nakikita niyo tayo. Pampaawa para yung sulat. Balik natin. Kaya ang estratehiya, magpakababa. Pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. Tang ina mo. Utang ina. Grabe yun, no? Utang ina. Puso ng kampyon na may utak ng talunan. Medyo masakit-sakit yun. Ano? Sinasabi kasi lagi yun ni J Black, eh, no? Na yung ano na yun, yung puso ng kampyon. Tapos yun. Tapos biglang may utak ng talunan, putang ina, parang binawi yung ano niya, binawi yung coach niya, no? Parang yung coach niyang puso ng kampiyon, parang inano eh, parang binlangkahan eh, no? Ginanon. O yun, no? Tapos na yung round 1 nilang dalawa, no? Ayun, sa akin, kung pipili ako, kung si kanina na round 1, yung kakasa, panalo, yung speed, tapos ano pa ba yung tumatak kay J Black na ano, kasi muron ano siya eh, muron buhat bangko siya, muron selfie bars yung tinakil ni J Black nung round 1, tapos si Mot more on direct kay J Black, no? Yung JB Sebastian, yung Jaguar, yung puso ng kampiyon, talunan. Ang ganda pa ng pagtapos no, nung ender na yon. Ano pa ba? Yung JB Music, hindi siya ganun kaganon lumanding. Yung rebat na ano na may hina kalaban ko yon, isa pa yon. Siguro no, round 1 para sa akin lang naman. Kay Mot ako doon sa round 1 na yun. Kasi moron direct siya, moron laro. May mga laro siya doon na ang gagaling ng laro. Tapos direct kay ano, kay J Black. Para sa akin lang naman yun. Yun, round 1 kay Mot para sa akin. Okay, ano tayo? Round 2, J Black. Ano, bawi. Ayun sinasabi. Talagang may malakas yung masakit. Masakit yung ano pag ganun, 'di ba? Kalimitan ganun eh. Bawi. Pag ganun, 'di ba? Kalimitan yung malakas yung nangyaring round eh. Pag ganun. Nagche-chant yung mga crowd ng ganun. Okay, continue tayo. Round 2, ang kulit ni Badang, J Black. Let's go. Tangina. Akala ko magbi-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Okay. Panginang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Meron ba sinabing naghahakot ng atensyon? Siguro yung dun sa ano, yung sila yung sinabi niya yung mga pangalan. Nag-drop ng pangalan sila yung mga may skill set, may talent, yung mga ganun siguro. Ayun siguro yun nga siguro yun, yung ano na yun. Doon tapos battle kay Pistolero, nabenta yung ticket. Okay din, okay yung rebat, nice. Okay. Continue tayo. Ang daming bumili sa akin dyan, no? Putang yan, mahiya ka naman. Marami ang nag-aabang paano kita i-dissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya,
Pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Tangin na, sagad yun. Sagad yun. Pero, more on selfie bars pa rin, di ba? Pero napaka, ano nun, dinikit niya dun sa baliktaran scheme ni Mot, no? Pero mahaba pa rin talaga ng setup, no? Mahaba siya mag-setup. Tas, yun, pwede mo siyang, tingin ko pwedeng i-ano yun eh, ng two-liner lang eh. Sasabihin mo yun, sisiksik mo ng ganun. Yung, sasabihin mong baliktad ng sitwasyon. Siguro yun niya kasi nga yung, yung, hindi na raw effective yung ganun kasi nga, na ngayon, ganun. Pero, ewan ko lang din naman. Siguro, may mga times na hindi na siya effective kung hindi mo lalagyan pa ng mga sauce. Kung direktahin mo lang balik kayo, tae, ay, at, mga ganun. Siguro yun, wala talagang epekto yun. Sa ngayon ha, yung ngayon, wala na talagang epekto yun ngayon. Pero, kung gagawin mo ng mga talagang may sauce, yung may mga siksik yun, pwede pa rin naman. Effective na effective yun, lalo't sa estilo ni Mot. Kasi, ini-expect na kay Mot yun, mga ganun-ganun. Yung mga komplikadong palindrome, anagram, mga ganun-ganun. Yun lang sa akin. Continue tayo. Ayun, inano niya kay Apex, yung mga ganun siya. Para lang maibalik siya sa mapa at maihype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Black, sabihin mo patay. Sasagot Na kay Badger puta na medyo na na parang na-open na-open dun sa dun sa sinabing pakyo kung di kayo aamin. Siguro totoo nga yung script yung ganun. Scripted pala yung kaya pala akmang-akma no. Pero parang naman pag ganun, parang napaka one-sided naman nun. Pati ba naman yung scripted pa no? Gawa nga. Syempre kay Mot yun di ba? Tinimot niyang yatap. Para lang maihype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta, sa flip-top hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus, halata naman sa biyak mo sa noo. Ayun ang lakas nun sa crowd. Pero na yun tapos lang ng battle ni Said, sinabi niya na yun, di ba? Yung hulugan ka ng barya, laglagan ka ng barya. Yung biyak, kita mo nga sa biyak mo sa noo. Diba? Yun, ang lakas sa kanila. Pero para sa akin, hindi siya ganun ka, Parang narinig ko na nga yan, yung ganun. Ewan ko lang sa ibang judge. Pero para sa akin, narinig ko na yung ganun. Yung ganung, hindi naman talaga ginaya, kumbaga, yung angle na ganun. Okay, continue tayo. Yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Okay. Puta, sa flip-top hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus, halata naman sa biyak mo sa noo. Tingin nyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Phoebus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Phoebus, di kanya papabodybag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Phoebus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. We're standing on the same ground. Ayun. Parang mas nagmukha pang punchline dun yung hindi kanya ipapabodybag sa best crowd. Para sa akin yung pa yung naging punchline dun. Yun lang yung malakas na linya para sa akin. Kasi nagtapos lang siya dun. Nangangas na Kung matalino si Phoebus, hindi niya tayo pagtatapatin sa first round. Kung matalino si Phoebus, hindi kanya ipapabodybag sa best crowd. Tapos tatapat sa bagong ako ng Greyhound. Tapos biglang magtatapos lang dun sa we're standing on the same ground. Oh, we're standing parehas debut. Same ground. Pero parang sinabi lang yung parang na-sacrifice yung tatlong linya. Yung first 3 lines niya ron, na-sacrifice para lang sabihin niya na
parehas lang tayo rito. Parang ganun, no? Yung parang parehas lang. O yun, parehas lang tayo, ganun. Ewan ko lang ha, sa akin lang din naman yun. Para sa akin, parang mas, ano pa, mas mapupuntusan ko pa dun yung ano, hindi kanya ipapabodybag sa best crowd. Yun. Napakalakas nung ano, sobrang, yun, maiintindihan ko talaga na talagang napakatindi nun. Kung ganun, tas ang ingay nun, matik, iingay, maigi yung crowd nun. Pag ganun. Pero yung, nakamulti siya, Greyhound, first round, best crowd, same ground. Okay yung multi niya. Kaso ano, para sa akin lang naman din, hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka-impact yung we're standing on the same ground na scheme niya na parang sinabi lang na pares lang tayo rito. Kung magyabang pares na, parang ganun. Ewan ko lang. Para sa akin lang din naman yun. Continue tayo. Ang lakas nun, no? Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabi. Di naman siya ganun ka diba? Haba ng setup Tapos dun lang siya babagsak sa ganun. Tapos hindi pa nakarekta mo. Magsyabu kayo. Pero kung diba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Para battle o kanta, para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, diba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin, yung tinira mo mismo, yung biktima. Yung matulad ang haba, di ba? Tapos tinira mo yung mismo yung biktima. Okay. Siguro mga adik kanya, mga kalaban niya adik. Tapos dun sa mga panalo kasang album na yan yung mga dun. Hindi naman niya tinira yun. Kung yun yung tinutukoy ni yung gumagawa sa yung tungkol sa kaadikan. Parang yun parang kamalayan yung inaano niya ron Tapos dun sa mga binabattle ni Mot na adik madalas nga may mga adik siyang reference dun talaga. More on adik reference. Mahilig kasi siya sa mga sa mga on paggaling sa bato, yung ganun. Pag sa shabu mga gayang ka-adik, siya, may siya. Ang witty ng mga linya ni Mot doon, ang galing ng niya, ang galing ng mga humor, yung humor niya sa ganung temahan. Kaya yun, madalas niyang tinitira yung mga kalaban niya sa ganun. Kaya napupuntusan niya pag ganun. Kumbaga parang ini-snitch niya na gano'n na shabu ka, ganyan. Yun lang naman sa akin. Kaya yun ang naitakil dito ni J Black. Yun lang naman sa akin. Continue tayo pala. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Okay. Okay yun, no? Wala kang karapatan na husgahan sila sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Goods. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Anong alam mo sa kalakaran? Kung kalakaran, sapatos, tapos yung anong alam mo sa sistema, pero hindi ka naman nakatayo sa sitwasyon nila. Parang ganun. Okay. Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa ring lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Parang no? Parang kinukonsinti ni J Black yung mga nag-ano yung shabu. Ganun mga naiintindihan yung ganun. Okay. Pero okay pa rin naman, parang siya sa akin.
Cringe lang siya. Pero yung pag ano kay Mot, pag bato kay Mot, okay sa akin. Magaling ano, napiling angle doon. Tapos babato para may makuha tinapay. Parang bibenta sila ng shabu para may pangkain. Parang ganun yung pinupunto ni Black. Okay, continue tayo. Yung tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Tulak Kaya yan. bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili, rapper na preacher kaso nga lang din snitch. Okay. Maraming galit sa mga Tupac Makapili. Makapili ano yun eh, parang yung noong panahon ng ano, mga ano natin, ninuno natin, yung Makapili, yun yung mga parang nagtuturo yata. Yung nilalagay ng basket ng bayong, tas turo niya yung ano. Tapos up to now, ang tawag niya ron snitch. Tawag doon yung parang ano na, nagtuturo na, gano'n, yung parang naninira, yung mga ganun. Okay, continue tayo. kanta ng adik. Kaya di Tingin. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Yun, yung parok sa puzzle. Parang ano yun, yung narinig ko naman yung puzzle dito kay ano, Range. Parang tirahan yata yun. Ganun. Ewan ko lang kung abot ng mga judge yun. Pero syempre yung mga crowd abot yun kasi Cebu nga yun, sa Cebu. Ayun yung parang ano nila. Hideout ba tawag dun? Mga ganun. Continue tayo. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mong usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Punch void order. Parang sa ano yun? Sa cashier pa yun. Tapos mali yung order na parang mali yung bracket. Parang gano'n. Ewan ko kung yun. Hindi ko sure. Ika'y nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP, Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Hey. Okay, no? So far, mas malakas to kaysa dun sa unang round ni... mas malakas to kaysa dun sa unang round ni J Black. Mas okay to sa akin. Mas natripan ko to. At mas malakas siya talaga kasi more on direct siya kay Mot. Tapos may mga quotables pa doon. Yung sa... ano ba yun? Saan ba yung quotables doon na... Yung binabaliktad ba yun yung sitwasyon? Doon ba galing yun? Tapos yung... Ano pa ba? Yung basta marami siya, hindi ko na siya sobrang dami, hindi ko siya ma-enumerate lahat. Yung sa Addict, okay din sa akin yun. Tapos yung ano pa ba yun, yung same ground, medyo wala akong ano doon, hindi ko siya masyado trip. Tapos ano pa ba yung mga mga meron doon na yun, yung magretiro, yung ender niya, ang galing ng ender ni Mot doon. All good sa akin yun. Ay, ni Mot, ni J Black, ang galing ng ender niya. Para sa akin, yun, talagang naisarado niya yung, wag ka na lang, bati ka na lang magretiro. Yung ganun na, kaya ka na lang talunin kung sino, yung ganun. Okay sa akin yun. O yun. Para sa akin, mas mataas ng konti yung round 2 ni J Black. Para sa akin. Ano tayo? Continue tayo sa bars ni Mot. Oh, Mot, let's go! Yo!
Kung pinakinggan mo, kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Okay. Sa mga Hindi di siya ganun nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo, tat 6 tas tong si Jomar, di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event, kahit sa Menimore, wala ka. Kung ganun bilang kampyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit, papunyeta. Balita ko kahit sa tiket, di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa. Ha ha ha. Gagi kawawa. May nalalaman pang ra, tas di siya niyaya. Okay. Sa sariling lugar, OP, wala man... Parang ano, no, sinasabi niya rito na hindi ka man lang maimbitahan sa ano nyo, mga event nyo na wala siyang ganun, hindi siya kasama. Tapos wala siyang kwentang kampiyon dahil nga ganun. Tangina, oo nga naman, tangina. Dati nga naaalala ko sa akin to yung si Batang Rebelde taga dito sa amin. Naalala ko dati si Batang Rebelde. Taga dito sa amin si Batang Rebelde. Tansa dito sa Tansa. Punta, dyan lang siya sa Punta Carissa. Punta pala. Nung tumuntong sa flip top yun. Alos dito sa Tansa. Guess siya kahit saan. Kahit saan siya mag-guess, pwede. 13, Tansa. Yan. Kasi taga rito nga siya. Talagang ano siya. Tapos yun, dito yung sa kanya, yung sinasabi ni Mot na hindi siya kasama. Yun nga, parang di ba yun, nasa flip top pa lang si Batang Rebelde dati, si BR. Pero, wala pa yan, di pa nag-champion o kung ano man sa flip top. Pero, dito sa amin, talagang pinaano siya. Tinatangkilik siya. Tapos yun, ito nga inaano ni Mot na ganun. Na parang wala siyang kwentang kampiyon talaga. Na talagang talagang may mga justification yun. Justification na talagang wala siyang yun yung mga event na malalaking event doon sa Cebu na hindi siya kasama pero nandun si Mot. Yun lang naman sa akin. Hindi niyo ta. Man lang booking na tinamo, yung pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket Dark Horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Okay. Tas pinatatu pa sa... Yung Dark Horse attorney, medyo hindi ko siya gets, no? Hindi ko siya... Wala yan sa narating o nilayo. Tapos, yun. Paano mo yung... Sabi mo maganda yung journey kung mali yung... Di maganda yung tour. Para tour guide, mga ganun. Touring, tapos touring na yung narating at nilayo, doon yung sa touring. Yung tour. Tapos yung touring na na pag pinapakita sa kanya, yung inaano sa kanya. Ay kisama ba yung parang ganun. Parang hindi maganda yung touring yung pinapakita sa kanya. Na-champion nga siya pero yun, hindi pinapakita yung maganda. Hindi ko lang pinapakita ang magandang touring sa kanya. Yun. Sa akin. Yung insight ko doon. Pero yung Dark Horse attorney medyo hindi ko siya gets kung ano yun. Medyo hindi abot ng knowledge natin kung ano yung reference na yun. Okay, continue tayo. Sa balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon paano kang uubra? Yun, balik natin. Yung inaano niya rito na... Balik natin na. Play tayo, play. Balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Pinatato pa daw sa balat. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Yun. Asa ka. Yun, hindi ko rin siya gets, no? Pero, ano ko siya, yung asa ka, hindi ko alam kung paano ginamit, kung paano yun, kung saan ginamit yung asa ka. Ang sigurong first thought ko doon na naghanap pa ng Tagalog para sabing, kami, wala kang kwenta sa amin. Mas pa rin yung yung kumbaga hindi siya ganun kaano sa
hindi ka ka-guess, hindi ka worth it maging guest dito. Asa ka naman, parang ganun. Tapos, syempre, kung mga ng Tagalog, Simot, ang daming ang guesting doon sa Cebu, pero wala siya. Yun. Medyo, ano nga naman yun, medyo direct pa rin, malakas, pero hindi siya, hindi siya lumalanding ng hindi siya lumalanding sa crowd, hindi siya parang, hindi siya ina-acknowledge na malakas talaga. Pero para sa akin, parang malakas siya. Parang, kung ako si J Black, pwede kong indahin yun. Sabi ko, tangin yan. Wala akong rito. Parang wala akong lugar dito. Parang ganun, di ba? Ayun lang naman sa akin. Sa akin lang din naman yun. Continue tayo. Ayun, konti lang. Kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo, laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago, biglang naging good boy na airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu. Madalas nga yung ganun, tungkol sa anak, tas bigla siya magsasabu na magbabar siya ng magsashabu. Ayun, di na naman siya pinabura ng crowd doon, Medyo walang dating, kaya yung delivery niyan medyo lumalaylay, Yung delivery ni Mot dito lumalaylay dahil wala siyang natatanggap na na reaction, crowd reaction. Tingnan tayo. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Okay. Pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. J Black, ang lakas niya mag-whites. Medyo hindi siya, yung whites ba to? Tapos black. Yan, ganun. Parang lang, humor lang, witty lang. Pero hindi siya ganun kabenta. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Okay. Mag-ingat. Committed, das committed. Sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Okay, yun nga Father Time is undefeated. Yeah, sabi, ang dami nagsabi nun. Talagang yung Father Time. Pero, yung meaning niya rito, yung parang pagiging tatay, yung pagiging daddy's duty. Yun, ang inaano ni Mot. Tapos, undefeated nga, wala pa raw nakatalo doon, kaya siya, niya yun, nireference sa sarili niya, yung sarili niya, doon sa undefeated, tas kaya makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic, bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Okay. Hindi mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Okay, ang galing nun sa akin. Yung dalawang angle na imot kasi yung champion lang yung pagiging walang kwentang champion. Tapos yung yung daddy's duty, Dalawang angle lang yung tinakal dun sa round 2 na yun. Pero napakasiksik. May mga tumatak sa akin doon. May mangilan-ngilang tumatak sa akin doon. Pero hindi siya ganun kinagat ng masa, ng crowd, Hindi siya ganun binigyan ng tinulugan. Parang tinulugan siya kaya parang medyo walang impact. Walang naging impact sa video, sa crowd, wala. Hindi siya umimpact talaga. Ayun. Siguro sa akin J Black malakas doon sa round 2. Pero pili lang din yung mga na good sa akin doon. Tas dito sa round 2 rin ni Mot, pili lang din.
at medyo mahina yung deliver niya. Pero okay yung mga angle. Tapos napag-tackle niya yung dalawang angle para isarado yung round 2 niya. Na ba't ka nga naman irerespeto kung di ka naman talaga marunong humawak ng trophy mo. Yung trophy niya yung bata, yung parang baby. Tayo pag to trophy ko, yung anak natin, yung ganun-ganun. O pre, may trophy ka na, yung ganun-ganun, di ba? Ayun yung pinupunto ron. Ang ganda ng pagkakasarado nun. Ending, tas ending ni Jay Black, yung magretiro. Siguro, pwede ko tong tabla, pwede ko tong itabla o pwede ko tong ibigay kay Jay Black ng konting-konti lang siguro. Yun, para sa akin lang naman yun. Pwede siyang tabla, pero pwede rin siyang kay Jay Black. Yun ang sa akin. Pero slight lang, sobrang slight lang talaga. Yun lang naman yung sa akin. Okay, continue tayo. Round 3 tayo ni Jay Black. Round 3, Jay Black, let's go! Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag eto nanalo pa, putang ina nyo. Tanginan to. Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Ang kulit ng ng rebate, no? Dalawang putang ina nyo. Tapos, inanda niya pa, no? Minamind condition nyo pa yun. Judges. Na gano'n. Kasi wala talagang reaction eh. Walang, yung crowd talaga tinulugan yung buong round to ni Mot. Talagang tulog. Putang ina yan. Okay, next tayo. Ay, continue tayo. Oh, usapang anak. Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, oh, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Takin ang galing ng no? 5 years old? My God! Ang galing ng tunog eh. Yung sa oras. Napanood ko nga yun, sabi nga ni Mot, 5 years old, medyo laylay ka siya doon. Laylay nga si Mot doon na iniwan yung anak sa 5 years old. Wala ya, alam ko walang score yun, 0 yata yun. 5 years old? Medyo bata-bata pa yan pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Sabi na, doon mababagsak. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. At yung anak na yon personifikasyon. 2017, 2024? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Pito yun eh. Ano ba ang inaano niya ron? 2017 ba nag-champion si Mot? 5 taon. Baka 7 taon. Hindi ko alam. Ng pagiging irresponsableng MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Okay. Flip-top. Tapos yung pass money dito sa PSP. Yung 5 taon. Tapos connected. Ang galing nun ha. Ang galing nun. Sanga-sanga yun ha. Yung pass money, mabilis na pera. Dito sa, ano yun, sa pangil yung flip-top. Sa 5 taon, iniwan niya nga daw. Tapos yung pass money dun sa, yung pass money dun sa kay Ding Dong, sa Family Feud. Ang galing ng pagkakasanga-sanga nun ha. Naging sila, na-corporate. Ang galing ng pagka-corporate nun. Yung sa 5 taon nga lang, hindi ko mag-gets kasi 7 taon yun. 7 taon yung 2017 to 2024. Hindi ko lang alam kung ilang taon ng kampiyon si Mot. Kung sa 2017 nag-kampiyon si Mot, hindi ko sure kung 2017 siya nag-kampiyon. Hindi ko sure, pero parang sablay yun sa 5 taon. Parang dinikit lang doon. Yun lang yung sumablay sa tahi, no?
Yung 17, 7 years old, 7 years na gap ng ano, ng 2017 at 2024. 7 years kasi siya, pero ang ano dito, 5 taon. Yun. Hindi ko pero ang galing sana kung complete, napaka-perfect niya kung ano. Pero kung ewan ko lang ako, baka mali lang din ako. Napaka-perfect niya talaga. Kasi naging corporate natin, naging relative lahat eh. Yung 5 taon sa 5 taon na sagot niya sa Family Feud, tapos yung Pass Money, iniwan niya yung 5 taon niyang career, yung 5 taon career sa Flip Top, tapos napunta sa PSP, Pass Money nga, tapos yung Family Feud na Pass Money. Ang galing. Napaka ano nun, para sa akin ito yung pinaka-creative na ano, creative linya ni ano ni J Black dito sa battle na to. Pagaling nun. Okay, ano tayo? Continue tayo. Fast Money! TF! Ayun nga yun. Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Talagang dinadarag ni ano eh, no? Ni J Black eh. Pakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah. Para sa okay, Sixth Threat. Yun, naka-ready na nga daw. Sinasabi niya rito na si kay Pibos pa rin siya, ano, no? Dumidiretso. Sixth Threat, tsaka, pero para sa akin, parang, ewan ko lang, parang, hindi ko alam kung makakaligtas si Sixth Threat dun sa, ano, kabilang bracket. Kasi nandun si, ano, para sa akin, kasi, pinakabet ko talaga mag-champion dito si Shay ako rito, sa, ano na to, sa labanan na to, dito sa mga artist na nakalinya rito. Shay, o kaya si Lip Cram. Yun yung, ano ko rito. Hindi ko alam kung makakatagal si Mot, kung kaya niya pa rin gawin yung mga ginagawa niya noon. Siguro pag nagawa niya yon, makakalusot si Mot. Hindi ko lang sure ha. Ako lang naman to. Pero basta bias ako dito kay Shay ako. Tapos gusto ko rin maglaban si Akata at si Shay. Kaya medyo, ewan ko, sa akin lang naman yun. Medyo ano ako doon, medyo, hindi ko sigurado si Sixth Threat. Kasi ang maglalaban yata si Sixth Threat at si Akata. Parang mas trip kung maglaban si Akata tsaka si Shay. Pwede rin namang Sixth Threat, Shay, kasi 'di ba nagtirahan nga 'yon. Ay hindi naman. Kumbaga nag-ano yun si ano. Si Shay dati na babate lang ako ulit kung yung 6 ginawa mong 9. Medyo babalik kay Shay 'yun. Doon sa rap niya na ano, Freestyle 2020 ba? Okay, by the way, continue na. Fantasy ng mga nag-aantay para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Okay, na. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. Okay. Doon pa rin yun, kay Pibos pa rin, no? ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Okay. Gubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na. Okay. O ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Okay yun. Peke, wala ka nang dapat patunayan. Pero, yung kay Sak, medyo ano rin, parang inventong angle lang para may tawid yun. Kasi kung ano yun, kung ganun nga, naumurong siya, di niya dapat pinagmalaki yun dun sa ano, laban nila ni Krega yun alam ko Krega.
Nag-choke pa nga si Mot doon ng slight lang naman. Ayun. Medyo hindi sa akin ano yun. Ewan ko lang din, pero yung patunayan, ang ganda sana nun. Kaso hindi siya, parang hindi siya nasuporta kasi ako, sa akin, alam ko yun na ganun. Pero hindi ko alam yung katotohanan, pero the fact na isasabihin mo yun doon sa laban mo kay Craig, parang doon pa lang ano na yun parang tapos na yung usapan na yun na umatras siya. Yun lang naman sa akin. Tingin tayo. Si Six Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Six Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Sa huling champion na Bisaya. Si ano yun? Huling nangyari sa huling parang Shernan ba yun? Yung natalo si Shernan? O si ano? Pistolero sa kanya. Sa kanya yung tingin ko. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Lakas na. Lakas nun. Utang na loob na wala sa'yo. Lakas yun Lakas yun. Yung bayad na utang loob. Kasi nga yun, di nga siya bumabattle. Pili lang bumatil si Mot. Siguro yun yung ginano yung angle. Tapos dito, sumalang siya ng ganito. Kahit sino naman talagang sali kayo Tangina, 1 million pa naman, di ba? Kahit sino, tas may, ang ganda pa ng bayaran, di ba? Kahit sino naman, wala namang ano dun. Wala namang, siguro, kung in reality, wala ka namang manuro. Kasi kahit sino, di mo si Shay nga, di ba? Sila Shay, sumali, ayaw na nga bumatol niyan di ba? Pero yun, di ba? Pero ang galing ng angle, ang galing ng pagkakabitaw doon na yung si kay Enigma galing yung ideya, tapos yung dahilan ng karera mo yung dun sa sapatos. Ang galing ng pagkakalaro-laro doon. Para sa akin okay yun sa akin. Tingin tayo. Sigurado na yung chance na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Hindi inaasahan sa di maaasahan. Napaka lang kasi talaga, yung conviction, no? nadadala ni J Black yung bars niya more on conviction sa delivery, ganyan. Sa delivery, sa stage presence, doon siya doon yung lakas ni J Black dito sa laban na to. Kaya talagang syempre, dalan-dala niya rin yung crowd, parang napapahype niya yung crowd. Yun. Para sa akin lang naman. Meron siya kasing merong mga linya rin na hindi naman ganun talaga kalakas. Pero talagang halos mabaliw yung mga crowd, no. Tapos kay Mot naman, may mga malakas naman, tapos tulog yung crowd. Yun. Kasi nga, yung deliver ni Mot medyo laylay, tapos ito yung ni J Black naman. More on exaggeration, mga ganun, yung conviction, yung stage presence, doon nadadala yung tao. Sa ganung ni J Black. Tingnan tayo. Body bag! Body bag no? Ayun, isa pa yun, yung body bag. Naalala ko nga pala yung nung bago kasi ilabas to, di ba? Syempre, nilabas na yung result. Syempre, kala talaga namin body bag talaga kasi damor na ibeto yun, di ba?
dapat na ibeto mo yun, talagang ibig sabihin may nangyari talaga na worth it na ibeto siguro, kaya ginawa ni Phoebus yung ganun. Pero dito sa nakikita ko namang battle nung nilabas ng video, hindi naman body bag eh. Kung tutuusin nga, alanganin pa si J Black ko. Round 1 para sa akin kay Mot, tapos round 2 konting-konti lang, pwede pa nga itabla yun kung tutuusin, para sa akin lang Tapos tong round 3 ito, malakas tong round 3 niya. Round 3 ni ni J Black. Yun lang naman sa akin, pero para sa akin hindi siya body bag. Everybody's ball game siya. Makikita natin yan siguro sa round 3 ni Mot. Pero dito ang lakas niya malakas si J Black dito. Yung mga ano niya. Pero marami din siyang angle na hindi naman rumekta rin kay Mot, kay Enigma, tsaka kay Phoebus. Talagang nagre-react lang talaga yung mga tao. Mura ano kasi, tawag dito. Yung ano bang tawag doon sa hindi yung sumasang-ayon yung mga tao kasi more on doon sa feelings, ganun. Kaya ganun yung ng tao sa kanya. Continue tayo. Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Ayun. Tingnan mo, hindi pa tapos yung bars. May sumisigaw na agad, no? May na agad. Wow! Parang may hype pa na hindi mo malaman eh. Tapos ayun, yung baluti na hindi pa na mali mo hindi ginamit, no? Hindi ka nagamit. May ganun pala, no? Ang galing din na totoo nga naman, no? Pag wala pang gasgas, ibig sabihin hindi pa ginagamit. Diba? Hindi pa nagagamit. Wala pang napapatunayan. Pero hindi, ewan ko lang din. Kung ako i-analyze ko siya, syempre si Mot may napatunayan na. Yun nga lang, napatunayan niya nang hindi pa nagagasgasan yung baluti niya. Diba? Yun lang naman sa akin. Hindi ko lang pero ang galing ng para siyang quotes yun eh. Quotes yun sa sa English quotes yun, nabasa ko yun. Minabasa kong ganun English quotes na yung armor, parang armor na ibig sabihin nakatenga lang, yung ganun. Continue tayo. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent pa talaga yung performance mo o sadyang wala lang ding improvement. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan, kaso lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Grabe yung Grabe yung ni J Black. Hindi kaya matalo. Okay. Galing ng round 3 ni J Black. Siguro meron akong mga malilistang mga 3 o 2 bars doon na talagang Kasi yung iba para sa akin yung iba hindi naman laylay, kumbaga ang layo lang kasi kay Phoebus, tinira niya si Phoebus. Tapos kay Enigma, meron siyang although naka-connect pa rin kay Enigma kay Mot yung niyan. Yun lang naman yung sa akin doon. Pero ang lakas doon para sa akin, parang ayun yung pinakamalakas na round ni J Black. Ewan ko kung tama ako. Para sa akin, yun yung pinakamalakas na round ni J Black. Pakinggan natin tong round 3 ni Mot. 3 Mot, let's go! Di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Threat. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol dito, ma'am. Oo nga,
Kasi sabi niya nga doon na hindi pa siya pwedeng lumabang kasi yung ano nga daw, may postpartum ba yun, yung asawa ni J Black. Kaya hindi siya bumatel, tas biglang battle siya kay ano, pagtapos. Ewan ko lang din, pero parang may ano din, di ba? May sense. Tingnan na. Tama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Oy. Pero ikaw yung gumamit ng... Galing nun. Galing siya shooting sa ano yun, sa shooting ng pelikula. Mga taping. Tapos bala. Yun, madali lang naman siya, no? Drama. Kesyo busy sa... Oh. Pero ikaw yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Galing nun. Yun nga, mahilig si J Black talaga ibaba yung sarili niya. Parang inuunahan niya na yung ano. Inuunahan niya na yung titira sa kanya. Parang ganun yung ano. Para manigate na yung magiging angle. Tangina, parang ako, parang sila no. Sa itong pangit ko, parang mga ganun sila Nikki, pangit ko, ganyan. Wala, mahina akong magsulat yung ginagawa. Yan yung mga inaano niya. Tapos yun yung plus sa round of applause, magaling yun. Ganda ng pagkakatira doon. Sa ano na yun. Pagkakalaro. Okay sa akin yun. Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Yan. Inuunahan yung sakit, takot magpagaling. Parang ano, takot na siyang mag-ano. Piniprevent niya. Okay, gets ko. As nilaro lang sa magpagaling. Takot ka magpagaling kasi takot siyang mag-maintenance. Parang inuunahan mo yung sakit, piniprevent mo kasi ayaw mo na mag-maintenance, ayaw mo magpagaling. Ayun. Ganun yung laro doon. Yung sakit, inuunahan yung sakit, yung plus nga daw. Inuunahan yung sakit, piniprevent niya kaysa prevent, is better than cure nga sabi, diba? Ang galing ha. Ang galing sa akin noon, nung ano na yun. Takot ka magpagaling. Na ano sa na-relate siya sa sakit, sa mismong sakit, totoong sakit. Na preventing is better than cure, tapos takot ka magpagaling. Yan, ang galing nun sa akin. Ang galing ng pagka-corporate nun. Dalawang yan. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung... Hindi lang talaga siya makakuha ng crowd reaction kasi yung ano niya, yung delivery niya medyo parang kapos, parang alam mo yung ano, hindi ka tulad ano ni J Black na isang bugaan eh. Ito parang yung gaganon, parang ganun yung ano kay Mot. Kaya hindi siya makakuha ng crowd reaction. Yung 3G. Kumbaga parang walang conviction, yung ganun, stage presence parang ganun. Yun naman ng sobra-sobra kay J Black. 'Di ba? Ultimo yung kahit hindi naman siya ganun ka talaga ka wow. Talagang na dahil sa reaction. Okay, continue tayo. Na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Ayun, tinan mo, di ba? Pero kung inano yun, diniin niya na lakasan nun eh. Totoo naman din talaga, nung nag-champion siya, quarantine, puro 3GS talaga nandun. Halos lahat ng 3GS, lahat ng battle nandun. Eh, yung quarantine battle, puro 3GS lang halos bumabattle dun eh. Ang mga dilang 3GS nun,
sequence. Tapos sila Lanceta, yun kunti na lang battle ni Lanceta nun, si Master Fate, sila Luxuria, pero mga ano naman yun, alos tropahantes ng mga 3GS yun. Yun, continue tayo. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. O, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Oy. Ano? Ay, ang galing na, no? Ang ina. Traidor, no? Nan-raidor. Snitch, masarap ba yung palakpak? Snitch. Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless. Kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kaya mo, hindi siya hindi nila na yun, yung ganun. Pag desperado magpasikat, nag-star witness, star, pakinang nagpasikat, tapos witness, ayun nga yung nagpakaano siya, na tinuro niya yung mga dayaan, yung mga ganun-ganun. Para siyang naging testigo sa mga dayaan, di ba? Tinuro niya gato ginagawa ng 3GS, gato ginagawa nila, binubulong-bulang ng mga orado, mga ganun-ganun. Parang ano lang, yun, hindi nila hindi nila nakuha yun. Pero, para sa akin, all goods yun. So, parang daming gagandang linya ni Mot dito. Okay naman pasok, hindi rin naman, wala namang stumble Kumbaga, hindi lang talaga ganun ka-convict walang conviction talaga kasi. Kaya hindi niya, parang hindi mapangatawanan. Parang siguro nalalaylayan na si Mot sa ginagawa niya. Gawa nga wala siya ng crowd reaction. Yun. Pero para sa akin, ang ganda ng mga linya ni rito, ni Mot. Puro direct pa kay J-Block pa. Wala nang mahabang setup, naka-direct pa kay J-Block. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako... putang ina. Diba? Yung sinabi ko kanina, diba? Yung gano'n na ni J-Block na wala talagang nag-e-expect sa kanya. Tapos yun, biglang inanonimot nga ng gano'n. Talagang lakas doon na walang ini-expect yung tao. Tapos kinumpara sa kanya na lugi nga siya kasi nga ganun nga, kung magkamali lang ng konti, dismayado, ganun. Galing nun. Continue tayo. Habang ako, nakasanayan ng magaling, kaya hinihintay na lang matalo. Nauna yung reaction. Kasi ang ganda ng punchline yung setup na yon, yung setup na walang nag-expect na manalo, tapos dun sa abang ako. Sinabi niya na sa kanta yun dati, sa dami ng napanalunan, naghihintay na lang manalo. Sa ano yata yun, dun sa alam ko yan yung ginawa video nila nila Edrep pangalan, Salang ba yun? Salang, yun parang nasabi niya na yun sa linya niya, sa verse niya dun. Tapos yun, ayun yung punchline, medyo na late na kasi dun pa lang sa setup na kung tutusin hindi siya setup kumbaga palaman na siya na dun lumanding na walang, kasi mas malakas talaga yun, na totoo talaga na walang nag-e-expect sa kanya, kaya nagmumukha siya talagang malakas kasi nga wala namang talagang nag-e-expect na manalo siya. Yun, tingin tayo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupay-pay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo, ako pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Okay. So yun ayun yung round 3 ni Mot. Napakadaming napakadaming linya ron na halos masampal. Pero hindi siya ganun ka-epektibo sa crowd, kaya naapektuhan yung yung delivery ni Mot. Medyo nadede siya,
nadi-discourage siya sa ganun na ginagawa ng crowd sa bars ni Mot. Pero napakadami, para sa akin sobrang dami ng linya ron. Tapos yung huling bars na yun, magbasa ng tahimik. Hindi ka pwede sa silid aklata kasi nga 'di ba maingay nga siya, maano siya, yung marami siyang tinuturo, parang konekta pa rin doon sa Star Witness na ano, maingay, 'di ba? Kung maingay, huwag mo ko'y turo, ingay mo kasi, 'di ba, may ganun. Ayun, parang ganun yung magbasa. Siya, nababasa niya raw yung taga-subaybay. Kaya siya nagbabasa, si J Black naman pag nababasa niya yung kalaban, yung nababasa niya yung mga nangyayari, nakikita niya yung nangyayari, iniingay niya kagad, para ini-snitch niya agad, ganun. Yun, para sa akin napakaganda ng round 3 din ni Mot. Maganda rin yung round 3 ni J Black, kaya round 3 doon kay Enigma. Siguro ano ba yung ending ni Adon sa yung ano ba yung naging ending ni J Black dun sa maganda rin yung ending ni J Black, maganda rin yung ending ni Mot, pero napakaangas ng closing ni Mot na yun. Di lang talaga siya patok sa crowd, pero ang lalim nun yun, ang daming dumugtong pa yun sa witness Star Witness magbasa ng tahimik, asilid aklatan. Round 3, malakas yung round 3 ni J Black, malakas din naman yung round 3 ni Mot. Siguro nagkatalo lang sa delivery, sa crowd reaction. Pero kay J Black kasi may mga siya hiwa-hiwalay, kalat-kalat yung kalat-kalat yung punto niya, yung concept niya kalat-kalat kung saan umano. Yung kay naman, isang buong ganun, tapos magkakadikit sila, tapos as one, parang isang buo siyang energy ball, parang ganun, isang energy ball na ibabat ng ganun. Isang buong ganun. Tingin ko, para sa akin, konting-konti lang din, as in konting-konti lang din. Mot pa rin ako dito sa round 3. Konting-konti lang talaga, sobrang konti. Kung kay J Black naman, medyo hindi ako masyado dun sa 7 taon yung 7 years span, medyo wala kasi yung tas yung kay Sak Maestro na tinurungan ni Mot, medyo wala rin ako dun. Hindi niya nasuportahan yun kasi, pero may plus doon sa linya na yun. Pero may yung mga sumunod doon magagaling naman. Pero para sa akin, siguro Mot pa rin yung round 3. Round 3, Mot pa rin yung round 3 sa akin. Konting-konti lang, sobrang konti lang. Siguro nagkatalo lang talaga, kaya medyo hindi siya na-encourage o hindi siya na-acknowledge na yung mga linya niya dahil dun sa ni Mot, sa delivery, yung conviction wala kasi nababalahibuan siya, wala siya nakukuha ang crowd reaction. So ayun, alam naman natin yung naging resulta nito, na binawi nga, tas binawi ulit. Masyadong magulo, pero sabi nila scripted daw to para sa hype, pero sana hindi, kasi para sa akin yung battle rap, ito na lang yung ito na lang yung parang nag-iisang hindi scripted na lumalabas sa natin, di ba? Sa internet. Kasi lahat, di ba, mga vlogger, sabi na scripted, more on scripted. Sana wag naman din nilang pasukin na gawing scripted ang battle rap, kasi ang tagal ng ang tagal na ng yun, sabi nga, di ba, si Enigma, ang tagal na to na gano'n na tayo yung although may nasasabi tayong luto-lutuan, pero wag naman sanang gawing scripted, kasi hindi na siya sigurado ko ang battle rap pag wag naman sana, kasi ito na lang yung natitirang napapanood natin sa internet, na excited tayo sa resulta, kasi curious tayo sa resulta, kasi pag naglaban silang dalawa, si ganito, si ganyan, sino kaya mananalo. Pero sana wag namang gawing wrestling, na pag maglalaban, wag naman sanang ganun na maglalaban, tapos alam na kagad yung sino mananalo. Wag naman sanang ganun.
O wag sanang gawin na ganito yung for hype. Para sa akin, yung hype, nandyan yan kasi magagaling yung MC, magagaling yung mga kasali, magagaling yung mga artist. Kaya hindi na kailangan ng scripted, talagang papanoorin at papanoorin yan. At maraming manonood yan. Dahil maraming nag-iidolo sa battle rap, maraming fans ng battle rap. So yun lang no guys, kung nagustuhan nyo tong mga gantong klaseng video, syempre alam nyo na, share nyo tong video, like nyo, at mag-follow kayo sa page ko, at subscribe din kayo sa YouTube channel ko. Dito ko siya, no? Ito siya. Tapos ito yung Facebook ko, dito rin yung Facebook page ko. Straw Hat siya. Tapos dito Straw Hat and Music and Vlogs naman yung YouTube channel ko. Sana mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo itong mga ganitong video. At kung meron kayong gustong ipa-review o may gusto pa kayong ipa-tanong, pwede natin sagutin yan, pwede nating talakayin yan. At kung may mga kanta kayong gusto nyo ipa-review, ipa-plug, pwede rin dito, lapag nyo lang, message lang kayo sa page at re-reviewin natin yan. At kung may battle kayong gustong ipa-review, re-reviewin din natin yan pag may oras tayo. Kaya yun lang guys, maraming salamat. Peace.